Anong mainit na balita mula sa mundo ng politika, isang nakakagulat at nakakabahalang balitang lumabas ngayong araw matapos matagpuan ang bangkay ng 10 nawawalang tao sa isang lupain na inuugnay umano sa pamilya Romualdez at First Lady Lizette Nasmags. Ayon sa buong ng investigasyon, natagpuan ang mga labi sa isang bahagi ng pribadong lupa sa probinsya ng Leyte na sinasabing pag-aari ng isang kamag-anak ng mga Romualdez. Ayon sa pulisya, ang mga forensic investigators, ilang linggo nang nawawala ang mga biktima at pinaniniwalaang sila ay biktima ng karahasan. Ang pagkakakilanlan ng ilan sa kanila ay nakumpirma na ng mga kaanak sa pamamagitan ng mga personal na gamit at natitirang kasuotan. Sa ngayon, isinasailalim sa masusing pagsusuri ang mga labi upang matukoy ang eksaktong sanhi ng kamatayan at kung kailan sila inilibing. Samantala, nananawagan na ang ilang human rights groups at mga mambabatas ng isang malalim at independensyang investigasyon sa insidente. Nila dapat papanagutin ng sinuman anuman ang estado sa buhay kung mapatunayang may kinalaman sa krimeng ito. Tumanggi munang magbigay ng pahayag ang Malacanang at ang kampo ni naunang Ginang Marcos at Romualdez habang patuloy pa ang investigasyon. Patuloy naming tututukan ng kasong ito at ihahatid sa inyo ang mga panibagong detalye. Isang paalala lamang sa ating mga manonood, ang hustisya ay hindi para sa iilan lamang. Ito ay karapatan ng bawat Pilipino. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Germany si Remulla. Okay? Sabi naman ni Spokesari, my trip to Germany was a pre-planned activity together with yours truly, with Maharlika. The visit was upon the invitation of the Filipino community in Germany, where I administered the oath-taking of proud members of the Hakbang ng Maisog Germany. Totoo po yan. Okay, sagutin muna natin na kasi ang pinakakalaban natin talaga ito ay bangag. So, nung dumating po ako sa The Hague, magkasama na kami ni Spokes Harry Roque every day. Okay? Halos hindi kami magkahiwalay. Kasama ng mga friends ko, kasama ni Alpotera sa second floor. Okay? May Alpotera sa second floor. Okay, kukwento ko ha, yung tungkol muna kay Harry para hindi tayo tumalon. Yun na nga, pagdating ko sa The Hague, yung una, syempre, yung pinaka-mission namin doon, yung birthday ni Vice President Inday Sara. So that was May 31st, right? Sabi ni Zara Lina, Alpot Patotot, balita ko, bumubula na raw ang bibig ng mga tagapagtanggol ni Alpotera. Okay lang yan, bring it on. Kalayaan niyo magpakalat ng kasinungalingan, but let the people decide. Alright? Kung saan kayo maniniwala. Kay Team Maharlika or Team Alpotera. Okay, puntahan muna natin si Spokes yung tungkol dito sa kasinungalingan ni Boying Remulla. Number 1, yung tungkol sa passport. Hindi yung totoo dahil nakita ko yung passport ni Harry na butas. Okay? Butas or canceled. Ngayon, mga kababayan, May 31st, tapos mga susunod na araw, mga meetings, meetings o pakikipagsalamuhan namin sa mga OFW doon OFW sa ating mga kapwa Pilipino sa Netherlands, non-stop. Okay? Grabe ang double agent, bulok ang pagkatao, pera-pera dapat, hindi pagkatiwalaan, sabi ni Bel Castro. Ito kasi, itong kwentong ito, ako lang ang pwedeng magkwento nito. Kasi ako yung star witness. Yung mga sumasawsaw na tagapagtanggol ni Alpotera, wala sila sa pinangyarihan ng kaalputan. Okay? So dito tayo focus kay Spokesar. Kasi ang kalaban nga natin ay what? Mga bangag. At divide and conquer ito. Okay? Ngayon, mga kababayan, I will try, I will try na i-recall ang lahat ng mga pangyayari. Okay? Doon muna tayo kay Remulla. Alright, paano ba ang nangyari? Bakit ba kami umikot ni Spokes Harry? Ito ang totoong kwento. Dahil mga friends ko, of course, they are blue passport. They're from the US, yung kasama namin, UK, di ba?
Ang aming nag-drive sa amin si Kim, UK passport siya. Si Spokes Harry ay asylum seeker. Sabi ko, Spokes, sabi ko, umalis naman tayo, umikot tayo. Sabi ko, kaya kami pumunta dito after ng birthday ni Vice President. Iikot talaga kami ng Europa. Sabi ko nga, one-way ticket lang kami. Kasi hindi namin alam kung saan kami pupunta. Si Spokes Harry Roque ay game na game siya na kapag nakilala nyo ng personal, si Harry Roque, alam nyo mga kababayan, matutuwa kayo kasi kaya niyang lumevel sa pinakakaputa-putahang level na mababa, katulad ni Alputera, at kaya niyang lumevel sa pinakamataas na tao. You know that already, dahil spokesperson siya. Ngayon, eto yon. So, nung June 11, June 11, I think, na na-receive ni Spokes Harry yung kanyang ID, yung W card niya, yung temporary resident ID niya, na kung saan, pinakita niya yun, pinost ko rin yun na kapag meron ka ganung ID, pwede ka na mag-open ng bank account, I think pwede ka na mag-enter ng, mag-lease, okay, ng apartment, mag-sign sa lease sa apartment. So, you're just an ordinary citizen, not citizen, resident, okay, doon sa The Hague. So, hindi po totoo yun. So, kasi yung from The Hague, okay, I'll try to recall kung ano yung first destination namin. Okay, from The Hague, pumunta kami ng Germany. So, Germany, inampon kami ni MJ. Ayan, yung ating palangga. MJ, thank you. So, hapon na kami umalis. No. Mali. Ito pala recollection ko. Alright, so from The Hague, nakalimutan ko lang to mga data kasi sobrang overwhelming yung pangyayari. Ito yung pagta-travel namin. Kaya gusto ko lang patunayan na sinungaling ang gobyerno ni Bangag. From The Hague, pumunta kami ng Belgium. Okay? Pumunta kami ng Belgium. Tapos, pumunta kami ng Bruges. Minute ko si Sheena, si Distressed Mother. Kumain kami doon. Okay? Si Distressed Mother na pinakidnap yung dalawa niyang anak ni Lisa Canas at ng gobyernong Bangag. Alright? So, nag-party kami doon, nag-emote kami doon, kumain, nagsaya, and everything. Tapos, bumalik kami ng Hague. Ganun ang eksena namin. Bumalik kami, Belgium muna. Help me Andito ba yung mga kasama ko? Yeah, Belgium, di ba? Punta kami ng Hague, tapos nag-impake kami. Tapos, pumunta na kami, bumalik uli kami ng Belgium, Hague, then Germany. Sa Germany kami natulog dahil, on the way yun papuntang Zurich Okay? So, from Hague, Belgium or Bruges, balik ulit ng Hague. Then Germany, natulog kami overnight. Then kinabukasan, nag-drive kami papuntang Zurich kasi may mga events doon. May events sa Geneva, may events sa Zurich. Dahil yun ay, actually, ang events sa Geneva at Zurich, yun ay for Attorney Vic Rodriguez. O taking din ang hakbang ng maisog at book signing ni Attorney Vic. So kami ni Spokes Harry ay salingkit lang kami. Nung una, ito ang totoong kwento, nag-aalangan kami isama si Spokes kasi wala pa siyang ID na physical ID na residente siya. Okay? Kaya nga sabi namin, Spokes, okay lang ba? Baka mamaya matrobol. Yung Luxembourg, huli na yun palangga Huli na yung Luxembourg. So ngayon, Spokes, baka matrobol ka. Ano sabi ni Spokes? Kaya mo na, sabi niya, meron naman akong certificate. Kaya kung makikita niyo lang kami, every border, ito maaaliw kayo kay Spokes Harry. 'Di ba may border? Hindi naman lahat sine-check, alright? Every border pag nakakalusot kami na hindi kami nara-random check, ang sinisigaw namin, lalo kami ni Spokes Harry, Bella, tapos tawa kami ng tawa. Then sabi namin, next destination. Right? So hindi nagtatago si Spokes. Hindi siya na-deny yung kanyang asylum application. Hindi po siya na-deny. So pumunta kami ng France, sa Chamonix, di ba nakita nyo, yun ang pinaka-favorite place ko at saka Switzerland. So pumunta kami doon dahil iniimbita kami ng mga Filipino at the same time namamasyal kami. Pero doon sa Chamonix, France, choice namin yon. Okay, choice namin yon na puntahan dahil halos 4 kami first time namin pumunta doon. So after that Switzerland, bumalik na naman kami ng
bumalik kami ng Hague, tapos may invitation na naman. Then from Hague, pumunta na naman kami ng Luxembourg and Germany again. Di ba, ganun yung naging event namin. So sa Germany, sila Christian Icalina naman ang nag-invite sa amin, sila Glassy, sila, basta yung mga grupo ng Maisog in Germany. Yun nga, sabi ni Spoke Sari, ay, yun ay hakbang ng Maisog event. Kaya sinungaling talaga itong itong bangag administration na ito, mga kababayan. Kasi hindi totoo na napunta si Spoke sa Germany dahil siya ay na-deny. Yun na nga, sabi ko sa inyo, nakakatawa dahil pareho si Spoke Sari ang nag-administer ng oath sa mga hakbang ng Maisog members. Nakita nyo naman yung event na yon. Hindi kami nagplano dun. Kami ay hinihila lang. Alam mo, ang dami nag-i-invite sa akin. Ma'am, pwede pa kayo pumunta sa ganito. Ano ang sagot ko sa kanila? Sabi ko, basta ako, kung saan si Spokes, doon ako. Kung saan nyo kami hihilain, doon ako. Yun po yung totoong kwento. So, walang nangyayaring na-deny si Spokes Harry Roque sa kanyang asylum visa application. Ang katunayan, kahapon, nag-usap na kami, dahil nga sa sobrang travel kami ng travel, na June 11, supposedly makukuha na ni Spoke Sari yung kanyang physical card, dahil nga umiikot kami sa buong Europa, pagbalik na namin sa Hague, doon niya palang nakuha yung kanyang resident card, yung temporary resident card. So kahapon, pumunta siya sa bangko, nag-open ng account, sa City Hall, basta yung mga legal, whatever, kung ano man yung process. So hindi po totoo na si Spoke Sari Roque ay na-deny ang kanyang application sa kanyang visa. Sa kanyang asylum pala. Alright? Asylum visa. Now, okay? Fake news talaga ang mga bangag. Fake news talaga itong mga bangag dahil nga sila yung kalaban natin. Ano pa ba mga eksena? Wow, I hope na travel ko ang buong Europe. Oo nga alam mo, nag-drive pa ako, di ba? Nakita nyo, nag-drive pa ako sa Europe and thank you kay Palanga kasi, he let me drive. Di ba, yung kanyang bonggang-bonggang Volvo, yung kanyang sasakyan, right hand driving machine. So medyo nahihirapan ako. Medyo, alam nyo, nakakatawa nga itong mga kasamaan ko. Nung nagda-drive ako, okay, so inaantok ang lahat. Inaantok yung driver, inaantok sila lahat. Ang yabang. Ang yabang ako Akala niyo ba, kayo lang ang mayabang? O di, nagyabang ako. Sabi ko, kayang-kaya ko mag-drive. Pinagbigyan ako. Alright? Pero lahat sila nakahawak ng ganyan. Lahat sila gising. Alright? So yun yung kwento doon. Ano pa ba ang chika? Si Sir Fontanillas, pag-usapan natin yung police na yan, na ngayon ay hinuli nila si Patrolman Fontillas, di ba? Dahil yun ay tagapagtanggol din ni Pangulong Duterte. Kita nyo yun, yung kalaban nating mga bangag. Ang punot dulo dito ay mga bangag kung bakit lahat tayo kayo dyan sa Pilipinas ay nahihirapan. Sabi ni Lydia Amaresca, asylum granted na si Spoke Sari at patunay. No, hindi pa siya granted. Ongoing pa rin yung process. Binigyan lang siya ng temporary resident ID. So, W card yata ang tawag doon. So, ang ibig sabihin na kapag binigyan ka ng ID, pwede ka mag-open ng bank account, pwede ka na mag-enter sa contract for lease ng apartment or whatever. I don't know. Baka pwede ka nang bumili ng kotse o mag-rent. I think. Yun So, anyway, ano pa ba ang chika? Wala na ako sa Europe, Ariel, umuwi na ako. So ngayon, siyempre gusto niyo yung Alpotera Part 2 na po, sabi ni Melissa Kim. Okay. So gusto ko lang munang magbigay ng suporta kay Patrolman kasi alam mo kasama natin sa pakipaglaban 'yon. Yung pulis na 'yon, si Patrolman Contillas na talaga namang tinamnan o kinasuhan na naman ng mga bangag na gobyernong ito dahil nga sa kanyang laban. Dahil sa kanyang laban sa katotohanan, dahil sa pinagtanggol niya na hindi tama ang pagkidnap at pagdukot kay Pangulong Duterte. So Patrolman, I hope, I'm not sure, nakalabas na ba si Patrolman, nakapiyansa pa siya. I think 30,000+ yung kanyang bail. But looking forward, i-message ko siya at I hope, makausap ko siya or ma-interview kung siya ay nakapiyansa. So nakita niyo yung ating paghihirap ng ating mga kababayan.
Okay? Alright. Okay. Sorry Palangga, nawala ako. Alam ko, excited kayo sa ating kwento. Alright. Para kasi, ano na ko matatapos na ito? Ito kasi si Alpoterang bigatla, ayaw niyang tumigil sa kanyang kaletsihan. Ikukwento ko na. Actually, dapat matagal ko na itong ikukwento eh. Kaso lang, binibigyan ko pa siya ng chance. Kasi, sabi ko nga, nung time na yon na binibigyan ko siya ng chance, hindi pa kasi nangyari yung birthday ni Inday Sara na may XX na pinigilan kami magbangag-bangag, pinigilan kami magsalita laban sa mga bangag, sa mga Marcos, at hindi pa nangyari yung merong 30,000 euros, di ba, na ayon sa ating informante na pinamudmud sa kanya at ito ay talagang pinupunduhan siya. Okay, kaya nga sabi ko, ang mga kakampi ni Alpotera, ito lang yun. Yung lahat ng kakampi ni Alpotera, mga duwag yan. Okay? Paisahan natin. Mga duwag at hindi yan totoong nakikipaglaban sa taong bayan. Binabalikan ko, nung unang dating ko sa Hague, ang mga kwento. Number 1, kung mayaman si Alpotera, okay, bakit siya nakikisiksik sa apartment ni Spokes Harry Roque? Yan ang unang tanong ko. Sabi ko nga dito sa aking mga palangga, akala ko ba mayroong mayroong transportation company Chuba Chuchu yan? Eh bakit ka ako sumisiksik sa apartment na 2-bedroom? Okay? Tapos nandoon din yung isang personality. Yun lang yung question ko kasi kami, okay, nung una namin punta sa Hague, ang ganda-ganda ng location namin. Hindi naman ganun kamahal, pero sobrang ganda. Naka-Airbnb kami. Ayan po yung totoong kwento. Actually, nung bago pa ako dumating ng Hague, nung una, sabi ni Spokesari sa akin, Maharlika, sabi niya, pagdating mo dito ka natitira sa akin para, syempre, mag-agaan din. Ayun ang sabi ko naman, sige po, sige. Pero ako talaga personally, nung una ayaw kasi alam ko maraming tao. So kaya nga nung time na yon, nung bago pala ako dumating sa Hague, si Spokesari nandoon pa sa detention ng mga asylum seekers. Wala pa siya. Okay, wala pa siya doon sa apartment. Iniwan niya yung apartment niya, may nakatira doon, okay, na dalawa. Actually, may mga natutulog doon eh. So kasi si Spokes para siyang karinderyang bukas na lahat ng gustong tumira sa kanya, tinatanggap niya. Ganon si Harry Roque. Okay, kaya natuwa ako sa personality niya, pero somehow nagwo-worry ako kasi tinitake advantage siya. Now, bakit importante itong mga impormasyon na ito? Kasi hindi na tayo pwedeng tumalon sa impormasyon. Ikukwento natin yung dulo, wala yung puno, di ba? Okay, so nakita ko yon, tapos pumupunta nga kami doon every night after the Duterte Street event, pumupunta kami doon sa apartment na yon. So nandoon si Alpotera na sinisira niya si Ma'am Hanelet Abansenya sa kanyang mga iro. Ikaw, Alpotera, okay, ang kapal ng mukha mo, tinanong ko pa si Alpotera, may asawa ka ba? Yes, ma'am. May anak ka ba? Yes, ma'am. Ilan ang anak mo? Ang naalala ko, 2. Bata pa yung mga anak. I don't know, 2 or 3. Basta ang na-recall ko lang, 2 yata. I'm not sure. Sabi ko, sino nag-aalaga sa kanila? O yung asawa daw niya. Bakit ako nagtatanong bilang isang nanay? Kasi sa sarili ko, nanay ka, mayroon kang menor de edad na anak, tapos nag-iinalpot-alpot ka sa dahig. Yun yung point ko. Inalagaan daw ng asawa niya, oh really? Pero, ang ginagawa mong hinayupa ka, yung mga iro mo, na sinusuhulan mo, okay? Na hindi ka, tinatanong ko nga saan galing ang pera? Kay Amy ba? Sa mga Marcos ba? Sa mga Bagang? Saan galing ang pera mo? Kasi kung totoong may kumpanya ka, ako nga wala akong kumpanya eh. Gusto ko komportable yung buhay ko. Gusto ko
Kahit pa paano, may sariling kwarto ako. Pero kasi ako cowboy ako, kahit sa sahig ako patulugin, pwede ako matulog. Naalala mo yung Alpotera? Kaya yung mga kumakampi sa kanya, putang ina niyo, wala kayong alam. Okay? Kung ano man yung kinukwento sa inyo ni Alpotera, kwento niya ng kasinungalingan. Ako, as a mother, tinatanong ko siya, kawawa ng mga anak mo. Sabi pa nga pa niya sa akin, pupunta po sila dito, ma'am. Okay? Akala mo ba hindi ko alam? Bago pa ako pumunta, even before pa tayo nag-usap, alam ko na yung karakas mo. Ayoko lang naman, hindi naman ako ganun tao. Ikaw, ano ka eh, chubachenis ka. Hindi ako ganun, kahit naman siguro kayo. Nakikisama ka, civil ka lang as a person. Ang ginagawa po ng mga kababayan, mga pamilyang Duterte, at alam naman nila to. Hello? Okay? Hello? Pinupull out niya, mga kababayan, ni Alpotera ang kanyang laptop. Pinakita niya sa dalawa kong kasama from LA, yung mga private photos sa Malacanang, na ito, ganito ako ma'am, alpot-alpot. Ako, civil lang ako. Oh wow, ang ganda naman. Oh, that's so nice. Oh nice. Ganun lang lagi yung sagot ko. Okay? Kasi kailangan natin malaman kung sino nga ang double agent. Bakit kailangan sirain kung ito ay totoo para ka sa pamilyang Duterte? Bakit sirain mo ang pamilya niya? Bakit sirain mo si Hanilet? Sinisira mo sa mga iro mo. Okay? Ihinarap ka nga sa dahig doon, di ba? Kumaripas ka ng takbo. Umaasa kasi si Alpotera na makapasok siya sa loob ng detention ni PRRD. Okay? Sabi ko nga sa inyo, noong March 11, nag-iba na ng kwento. Marami kasing sumisi. Alam naman natin yan sa politika, hindi ko naman kailangang i-explain pa yan. Kapag politiko ka, pag sikat ka, lalo pagka Duterte ka, maraming dumidikit din na kapwa mo politiko para makipag-siksikan. Di ba? Ang punot dulo po, mga kababayan, para malaman ninyo na kailangan hindi pagkatiwalaan ang babaeng ito. Dahil kung mahal mo ang Pangulong Duterte, ang pamilyang Duterte, na yan ang pinapalabas mo na ikaw ay pinagkakatiwalaan ng Pangulong Duterte, bakit kailangan mong sirain ang isa sa pamilya nila? Yan ang tanong number 1. Then, mga kababayan, kasi ako sabi ko, wala akong pakialam sa mga actually, sa mga personal, mga eksena nila, kung ano may nagana, wala akong pakialam doon. Kasi ang laban ko, yung target ko, yung mga bangag, mapalaya ang Pangulo Duterte, dalang bangag, Marcos, si Lisa Tanas, yung sila Remulla, yung mga hinayupak na yun, ang reason kung bakit, tayo lahat ay gumastos, na mga pumunta doon sa dahig. Yan ang totoong kwento. Umaasa ka na makapasok ka, hindi ka naman nga kamag-anak, bakit ka pupunta? Bakit mo sisirain ang maayos at harmonious relationship ni Inday Sara, ni Ma'am Hanilet, ni Pulong, okay? Ni Hanilet, ni Pulong, ni Kitty, yung magkakapatid na yan. Dahil sinabi na nga ni Inday Sara na simula nung nangyari kay Pangulong Duterte, nagpasalamat pa nga siya kay Marcos Bangag dahil kung meron mang magandang naidulot ang pangyayari sa pagkidnap kay Pangulong Duterte ay yung nagkaroon ang mga magpamilya, magkapatid ng tsansa na makapag-usap-usap sila doon sa loob ng ICC dahil noon siguro nung nasa labas si Pangulong Duterte dahil maraming epal na nakapaligid sa kanya, alam niya naman yan na humaharang para makausap yung sarili niyang mga anak. Noong March 11, nung nakidnap ang Pangulong Duterte, nagkaroon ng chance. Kaya nga, ang sabi nga namin dyan, kami na mga magkakaibigan, tama talaga si Inday Sara, somehow maganda talaga yung nangyari na, maganda doon sa part nga na sinasabi ni Inday, pero hindi maganda kasi bakit kailangan pag dumating sa ganong sa senaryo ng buhay ng Pangulong Duterte na makidnap siya para magkaroon ng pagbubuklod-buklod, which is, destiny lang ang makakapagsabi. Wala, out of control yan eh. Hindi natin alam na, hindi rin natin alam talaga yung pinaka, yung samahan nilang nila Inday, yung kanyang mga anak. Pero one thing, for sure, okay, na nakikita natin ay, nakikita nyo, magkasama na si Hanilet,
sila Kitty. Di ba, nagbubuklod-buklod sila. Hindi ba dapat maging masaya tayo? Dahil they are not perfect family. There's no perfect family at all, mga kababayan. Okay? Walang perpektong pamilya. Pero sa nakita natin, yun ang nakakatuwa. So ngayon, sabay basti kami ni Spokes. Okay, pasensya ka na. Maghati na lang muna kami ni Spokes. Kaya po si Alpotera, iniwan niya ang kanyang minor de edad na mga anak para ipilit ang kanyang sarili dahil may mga naguutos sa kanya. Ang tanong, sino kaya ang naguutos sa likod niya? Para makakuha ng impormasyon, para maiparating kay Pierre. Ipinipilit niya na isiksik ang sarili niya na makapasok sa loob. Kaso, ang decision maker na kung sino lang ang makapasok sa loob ay sila, mga kapatid, Inday Sara, kasama na rin si Ma'am Hanilet, I think si Mrs. Zimmerman, kasama sila, di ba, na nagde-decide kung sino ang makapasok. Hindi siya makakapasok dun. Dahil ginugulo niya lang ang mga tao sa daig. Nag-i-epal siya doon. Ini-empower niya yung kanyang mga iro. Bakit ko alam? Andun ako eh. Yung mga iro niya na sa Pilipinas, wala silang alam. Yung mga iro niya ng tagapagtanggol, kaya siya pinagtatanggol dahil noon pa man, nakakakonek sila kay Pangulong Duterte dahil si Alpotera ang nagbibigay ng access sa kanila. Yan yung katotohanan. Okay? Ngayon, kaya sila galit na galit. Kahit magsanib pwersa sila, for sure, may ibabato sila. Ngayon pa ba ako, sa tingin nyo ba, apektado ako sa mga binabato nila? I will let you decide kasi juicy tong chika boom natin. Okay. Now, yun yung unang punta ko, di ba? Ilang days din kami doon eh. 2 weeks lang din yata. Yun yung unang punta ko. Na umaasa pa siya na